Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una sa lahat ay nagpapasalamat ako kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa inyong lahat sa inyong pagdalo sa pagtitipon na ito. Ang nais kong iparating sa inyo sa araw na ito ay isang bagay na napakahalaga sa buhay ng isang Muslim. Bagay na kung saan ang bawat Muslim ay dapat niya itong malaman sa kanyang pamumuhay habang siya ay nandito sa ibabaw ng mundo. Ang bawat isa sa atin minimithi ang isang bagay na tinatawag nating tagumpay dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Kung kaya't ang bawat isa sa atin ay nagsusumikap na makamit ang bagay na ito. Nagtatrabaho sa araw-araw, pumupunta sa ibang bansa, ginagawa ang lahat ng bagay, nag-aaral ng maayos, alang-alang sa tagumpay na ito. Ang isang estudyante, kailanman ay hindi niya makakamit ang tagumpay na ito, kailanman ay hindi niya makukuha ang kanyang diploma upang makamit ang tuktok ng tagumpay hanggat hindi siya dumadaan sa isang pagsubok o napakaraming pagsubok. Pagsubok halimbawa ng mga examination. Lahat ng estudyante, elementarya man, high school o kolehiyo, lahat sila ay dumadaan sa mga pagsubok na tinatawag nating examination. Ang isang driver, hindi siya mabibigyan ng lisensya hanggat hindi siya dumaan sa driving test. Pagsubok. Ang isang tao, hindi rin siya makakarating dito sa abroad hanggat hindi siya dumaan sa tinatawag nating interview o di kaya ay one-on-one interview. Siya muna ay dadaan sa isang pagsubok upang alamin ang kanyang kakayanan, abilidad sa trabahong kanyang ina-applyan. At kapag sila ay hindi pumasa, hindi sila matatanggap sa mga bagay nito. Sila ay may tuturing na hindi matagumpay. Kung ang bawat isa sa atin, hangad niya ang tagumpay na ito, sa mundo na ito, hangad niya ang diploma, hangad niya ang magandang buhay sa trabaho, hangad niya ang lahat ng maganda dito sa mundo na ninanais niya, paano pa kaya yung mga tao na naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang bawat isa sa atin, hinahangad niya ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hangad niyang pumasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ganon na lang ba? Ganon na lang ba? Pagkatapos nating sabihin, nais kong pumasok sa paraiso ni Allah, hindi ba tayo dadaan sa pagsubok? Sa mga pagsubok dito sa ibabaw ng mundo. Tandaan natin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya darul ibtila. Ang mundo na ito ay lugar ng pagsubok. Mga kapatid, dito tayo susubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito habang tayo ay nandito sa ibabaw ng mundo. Ito ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Quran. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Inaakala ba ng sangkatauhan na pagkatapos nilang maniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos nilang sabihin, yakapin ang Islam na nag-iisang relihiyon na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay hindi susubukan? Susubukan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, dito pa lang sa mundo. Ngunit, hindi nangangahulugan na ang pagsubok na ito. Hindi ito nangangahulugan ng kakulangan ng kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kalagayan ng kanyang mga alipin o sa kalagayan ng kanyang mga nilalang. Si Allah subhanahu wa ta'ala, batid niya ang lahat na nangyayari dito sa mundo, maliit man o malaki. Maging ang napakaliit at napakaitim na insekto sa pinakailalim at pinakamadilim na lupa, alam ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang iniisip niya, kung ano ang ginagawa niya,
Kung ano ang kinakain niya, alam lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang dahon na nahuhulog mula sa kanyang sanga ang hindi batid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit tayo sinusubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Samantalang batid niya ang lahat na nandito sa mundo. Inna Allah alimun bidhatis sudur. Katotohanan, batid ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nasa ating mga dibdib. Batid niya ang lahat, maging ang ating mga inisip at ginagawa. Ngunit ang tanong ay, bakit niya tayo sinusubukan? Una, sinusubukan niya tayo upang maipakita sa kanyang mga nilalang ang kanyang pagiging makatarungan. Kasi isa sa kanyang mga katangian, siya ang makatarungan. So nais niyang ipakita sa lahat kung sino ang karapat-dapat na pumasok sa kanyang paraiso. Kasi ang bawat isa sa atin nais pumasok sa paraiso Nice. So papaano tayo makakapasok sa paraiso? Papaano natin makikita ang kanyang katarungan? Sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng pagsubok. Pangalawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagsubok na ito ay isa sa kanyang rahma, habag. Ito ay nagsisilbing parang salamin na tayo ay nakaharap sa isang salamin. Masya Allah. Nakikita natin ang ating sarili. Nakikita natin kung hanggang saan ang level o antas ng ating iman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano kaya ang aking mga nagawa sa nakaraan? Ano kaya ang aking gagawin? So makikita mo sa isang pagsubok na ito, saan ako nagkamali? So sa pamamagitan nito ay ating maisasaayos ang ating sarili. Hindi ba napakaganda, mga kapatid? So susubukan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala unang-una sa ating iman, sa ating pananampalataya. Subalit, ang isang bagay na napakaganda nito, si Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng sinabi natin, siya ay makatarungan. Isang araw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinanong, ayun nasi asyaddu bala, usugo ni Allah, sino mula sa mga tao ang may pinakamabigat, pinakamatinding pagsubok? Tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinu sulba ishtadda bala'u. Ang sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang may pinakamataas o pinakamatinding pagsubok mula sa mga tao ay ang mga sugo, ang mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ay ang mga taong may mataas na antas na iman, ang sumusunod sa mga propeta. Sinusubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat isa sa atin ayon sa antas ng kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag mataas ang antas ng paniniwala at pananampalataya ng isang tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din kataas ang pagsubok sa kanya na ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang magandang balita rito, mga kapatid, tayo kailanman ay hindi susubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa bagay na kaya nating dalhin. Hindi tayo susubukan ni Allah sa mga bagay na hindi natin kayang dalhin, sapagkat yan ay magiging bias, unfair. Si Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng sinabi natin, na isa sa kanyang mga katangian ay makatarungan. So bakit niya tayo susubukan sa mga bagay na hindi natin kaya? So susubukan niya tayo sa mga bagay na kaya natin. May mga tao kasi, pag halimbawa binawi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kayamanan na ipinamana sa kanya, o kaya mga mahal sa buhay, nagwawala, hindi ko kaya to. Samantalang ang katotohanan, kaya niyang dalhin ang pagsubok na yon. Yun nga lang, ayaw niyang kayanin. Kaya niya, subalit ayaw niyang kayanin. So saan pa tayo susubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siya, si Allah subhanahu wa ta'ala, ang lumikha sa kamatayan at buhay, nang sa gayon tayo ay kanyang subukan kung sino sa atin ang may pinakamahusay sa gawa, kung sino sa atin ang gagawa ng mga kabutihan. Diyan din tayo susubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay susubukan din tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga kasamaan at kabutihan. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala,
Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna. May mga tao kasi na pag nag-invite, mag-disco tayo. Gagawa ng kasamaan, di ba? Gagawa ng mga bagay na ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dun, susubukan niya Allah. Susundin niya ang tao na yon o susundin niya si Allah subhanahu wa ta'ala? Susubukan din tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na katulad ng kayamanan. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bashiris sabirin. Susubukan niya tayo sa pagkatakot, susubukan niya tayo sa pagkagutom o kahirapan, susubukan niya tayo sa pagkalugi, pagkawala ng ating mga kayamanan, pagkawala ng ating mga mahal sa buhay, pagkawala ng mga bungang kahoy na ating pinapangalagaan. Susubukan tayo dyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Susubukan din niya tayo sa ating mga sarili. Ito yung pinakamalaking pagsubok na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kasi itong sarili natin, kung ating papipiliin, halos lahat ng bagay na naisin niya ay pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ating papipiliin, mahirap magsala ng 5 beses sa isang araw. Mahirap mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Mahirap mag-hajj, napakainit. Napakahirap maglabas ng salapi para sa sadaqah o di kaya zakah. Mahirap. Pero yun ay daan tungo sa paraiso. Di ba? Madali lang o di kaya masarap ang gumawa ng kasamaan, magnakaw, manloko sa kapwa. Masarap daw pumatay, masarap daw mangalunya, masarap daw kumain ng baboy, masarap daw suwayin ang dakilang tagapaglikha. Ito ang binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Ang daan tungo sa paraiso ay napapaligiran ng mga bagay na ayaw natin, ayaw ng sarili. Ngunit ang daan tungo sa impyerno ay napapaligiran ng mga bagay na gustong-gusto natin. Di po ba? So, itong mga bagay nito mga kapatid, ay isang bagay na dapat nating malaman, pag-iingat para sa ating lahat, na tayo sa katotohanan sa mundong ito ay napapaloob sa isang napakalaking pagsubok. Pagsubok na kung sakali, ipagpaindulot ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay mapabilang sa mga taong matagumpay, insyaAllah sa kawilang buhay, tayo ang pinakamaswerte na tao na nilalang ni Allah subhanahu wa ta'ala. So paano tayo magiging matagumpay mga kapatid? Sinagot niya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. So sa pamamagitan ng dalawang ito mga kapatid, dito tayo magtatagumpay, dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Sinagot niya Allah sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pamamagitan ng takot sa Kanya, sa pagsasagawa ng sala. Dalawang katangian mga kapatid, na kung mapapaloob sa ating puso at ating may sagawa, tayo ay mapapabilang sa mga taong nagtagumpay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. So maraming salamat sa inyong lahat. Jazakumullahu khairan sa inyong pakikinig. At next time inshallah, gusto ko ring pasalamatan ang bumubuo nito sa magandang programa na ito. Inshallah tayo magkikitang-kitang muli, hindi man dito sa mundo ay sa kabilang buhay sa paraiso. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.